kuan. So, dunay panalangin once nga kita mutuman or kita mo obey sa atong buhi nga Dios. Ug gani mga igsoon, dili lamang sa sayon, no? Ang atong obedience sa Dios dili lamang sa sayon, apan ang atong obedience ngadto sa Dios ato ning ipakita bisan man gani sa lisod nga sitwasyon. Ang atong obedience sa Dios ato ning ipakita ngadto sa Dios dili lang kay sa sayon, apan bisan man gani sa lisod nga sitwasyon. No? Mo man ang ingon ang Isaiah 41 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good things of the land. So, dili lang kay adto ta sa sayon, mahimong obedient ngadto sa Ginoo, bisan man gani ngadto sa nagkalisod or mapait or hard nga kahimtang sa kinabuhi, kinahanglan ang atong willingness makita kini. Kinahanglan nga makita ngadto sa matag usa ka Kristiyanon ang willingness. No? Ibutang sa inyong mga mind, sa inyong heart nga dili lang sa sayon, apan bisan man sa lisod nga kahimtang, makita ang willingness nga i-obey nato ang atong buhi nga Ginoo. Dayon musulti ko nato mga igsoon, kano saan nato ma-experience ang gahom sa Ginoo, especially kung tuwa sa lisod nga kahimtang. No? Kano saan nimo makita ang beauty sa Ginoo, especially kung tuwa sa lisod nga kahimtang. Pila ka ninyo hilig og adventures? No? Kanang hilig kag kuan. Ako, inana ko mga igsoon. No? Pipila ka mga kaigsuonan diri. Kano sa ka makakita og adventures nga mga nindot? Sa patag ba, sa sayon ba? No, sa lisod. No? Kinahanglang musaka ka aron makakita ka og nindot nga mga talan-aon or adventures. Kinahanglang mo naog ka og lisod nga mga naugon aron makita nimo kadtong mga i-create sa Ginoo nga mga nindot. So lisod. Remember mga kaigsuonan, nagkaduol, nagkalisod. Anytime mabalik ang atong Ginoo, ang atong sitwasyon karon nagkalisod. Ako tamong gidasi, no? Asa gani ang nindot nga mga talan-aon tuwa sa lisod. Asa nimo ma-experience ang gahom sa Dios dito sa lisod, dito sa hard nga sitwasyon. Last Thursday, while gikan mi sa Iligan, padulong namin dire sa Jinsan, ning mga bata, sige nakakita na mo, kinahanglan mo, side trip ta. Aron atong adtuan, no? Pang nakita silang sa ato nga pools, Sulunon Pools. Sa ato nga pools? Sulunon. No, Sulunon. Murag lisod kay nga kuan, no? Sulunon Pools. So, sige atong adtuan. Abi niyo mga kaigsuonan, lisod kayo. Kay pag abot nimo sa dagang sakaon, mulugsong kag lugsumon gid kayo. Pero pag abot nimo dito sa ubos, makita nimo ang beauty, no? Tuwa sa lisod ang beauty. Tuwa sa lisod ang gahom sa Ginoo. Only we must have a heart nga willing nga moobey ngadto niya. Only nga kita nga mga Kristiyanon do na tay kasing-kasing nga moobey ngadto niya. No? Si Jonah mga igsoon, nanong nag-disobey siya sa sugo sa Ginoo? Because of hard mission. Tungod kay hard ang iyang mission. Nakita na ni Jonah, nadunggan na ni Jonah nga hard ang iyang mission nga pag-aatuan. No? Remember nga si Jonah nag-run away siya sa sugo sa Ginoo. No? Usahay sa atong life, mura pud ta og Jonah. Dunay mga ipabuhat ang Ginoo, dunay mga isugo ang Ginoo, nag-run away pud ta. Pero sa ginlan ta mo disobey ganit ta sa Ginoo, damor nga mahimong lisod ug batik ang atong kinabuhi. Si Jonah, nag-travel siya og 2,500 miles. Tungod kay nag-run away siya, nag-disobey siya sa Ginoo. Di pa kalisod niya ang iyang kinabuhi for nothing. May gasto siya, nagkalisod-lisod siya, may hago siya for nothing. No? Naraday sayon, medyo man lisod, pero dool ra. Dayag ang blessing o dayag ang panalangin sa Ginoo. So ako tamong gidasig, no? So, karon akong i-take up kining the outcome of our willingness and obedience. Unsay outcome niya aning atong willingness ug atong obedience. Ako ni mga kaigsunan, kining
if you're willing and obey, kung imo ni siyang ikuan sa New Testament, ang kuan ini nga word is faith. No? If you're willing and obey, kining ang word ani nga imong ma-compare in the New Testament is faith. No? Kung ikaw dunay kinasing-kasing o andam nga mutuman diri kanako, you will eat the good things of the land. No? So, ang nung usan ako pag-term, kining word na willing and obey in the New Testament is about faith. Nga kung kita doon ay pagtuo, kung sa'y outcome ni igsoon, usan ni is salvation. Kung willing ka, then mo obey ka, ang tumoy niya na is salvation. Kung doon na kayo faith, ang tumoy niya na is salvation. Mao na sa'y outcome. Usan ni siyang salvation? Ang salvation mga kaigsuunan is na-preserve ka sa kadaot nga mudangat nimo sa palabuton. You are preserved sa harm nga moabot diha sa imong kinabuhi. Mo na sa ang salvation. Dahil ang salvation sa theology mao ni siya nga ma-preserve ka o mapasaylo ka sa imong mga sala. Mo na siya ang word nga salvation. Nga giprotect ka sa Ginoo, gi-preserve ka sa Ginoo, aside niya na gipasaylo ka niya sa imong mga sala. Mo na siya ang word nga salvation. Mo nang sigurado na tamo ato og langit. Nganong sigurado tamo ato og langit? Because we have faith and the fruit of our faith is salvation. Nganong sigurado tamo ato og langit? Kay ang fruit sa atong faith is salvation. Ang salvation nga dili ka na mapahamak. Ang salvation nga dili ka na gi-preserve ka na sa Ginoo, ug ang consequence sa imong sala gikuha na sa Ginoo. Mao na siya ang word na salvation. Remember, di ta moadto og langit tungod sa atong mga religion. Moadto ta og langit because we are willing, we are obedient, we have faith inside our hearts. Moadto ta og langit tungod kay naatay pagtuo sulod sa atong kasing-kasing. Dili ta moadto og langit because we are religious people. Dili ta moadto og langit tungod kay mga matarong ta nga mga tao. No. Ang Biblia nagsulti na wala gay matarong, wala bisan isa. In Romans chapter 3 verse 10, wala gay tao nga matarong, wala bisan isa. Kung saan siyang salvation, taliwala nga kita nakasala, gipasaylo ta sa atong buhi nga Dios. Ug ang consequence sa atong sala nga padulong ta sa impierno, dili na may tabo sa atong kinabuhi. Ug ang Dios nag-offer nato og kapit nga walay katapusan, din ta magpuyo uban kaniya. On a say promise sa salvation igsoon. Another kanabang outcome of our willingness and obedience is changes of life. No? Another outcome sa New Testament of our faith, kanabang outcome sa atong faith is changes of life. Another outcome of our willingness and obedience is changes of life. In Ephesians chapter 4, verse 22, kinahanglan i-put off nato ang atong old conduct. Kinahanglan yun. No? Kinahanglan hukason ninyo ang inyong daan nga kinabuhi. Kinahanglan hukason ninyo ang inyong daan nga mga kinayahan. Kinahanglan hukason ninyo ang imong batik nga mga batasan, ang imong kinabuhi nga dili maayo sa igtatanaw sa Ginoo. Put off your old conduct. No? Ephesians chapter 4, verse 22. Salamat sa atong buhay ka Diyos. No? So ginanta mo maigsoon, di ta mausab sa atong kaugalingon. Di ta maka-change sa atong heart. Di ta maka-change sa atong mind nga worldly. Di ta maka-change sa atong heart nga full of pride. Di ka maka-change sa imong batasan. Di ka maka-change sa imong kinayan. Pero anong ingon man ang word nga the result or the outcome of our willingness and obedience, the result of our faith is changes. No? Tungod kay ang Dios mismo mao usab nga rin nato. Amen. No, di ta makausap. Unsay atong buhaton, atong itugyan sa akong itugyan nato ang atong kinabuhi nato sa Dios. Lord, usba ang akong kinabuhi. No? Bisag mamati mo kanunay gwali diri every Sunday. Bisag magbasa mo kanunay sa pulong sa Ginoo. Kung di gid usbon sa Ginoo atong kinabuhi, di kita usap. We cannot change sa atong kinabuhi. We need Jesus. Gikinahanglan nato si Jesus. Imo lang i-desire. No? Nakadungog mo sa akong testimony. Sawa pa ko mag-Christian, pangit akong batasan.
pangit akong ugali. No? Pero akong giingnan si Jesus, Lord, di ko gusto sa akong batasan. Lord, di ko gusto sa akong kinaiya. Di ko gusto sa akong kinabuhi. Di ko gusto sa akong heart. Kaya akong heart full of pride. Di ko gusto sa akong mind. Kaya akong mind worldly. No? Kinahanglan na imo kong usbon. Kay si Jesus yun ang makausap. Kay gamanan man siya. Kay dako man siya nga atong Dios. Pila kaninyo doon na pa'y bisyo. No, di kisyo mong pataas kamot, maulaw. Pila kaninyo garboso. Di mo makakuha niya anak. Di mo makausap niya anak. Di kinahanglan ninyo si Jesus. No? Di kinahanglan na to si Ginoong Isos. Nabitaw, makadungog ka nga. Bible study hera guning akong anak. Malihira gutong akong silingan. Aron mga usap na. No? Bisan pag makadungog na sila walig ikan sa buntag padulong sabon. No? Without touch from the Lord. Walay hikap sa Ginoo. Walay kausapan nga gikan sa imong mudangan sa Ginoo. Dili inang sekson. Si Jesus yun. Sa ato is only desire. Lord, I desire to be changed. No? Change my mind, change my heart. Osba akong kinapuhi kay sugilan lang mo may son. Dugay ka nang nakristanon, wala na usab ang imong kinabuhi, sigurado ko wa ka nakaalagad og buhi nga Dios. And I believe na wala ka naka-serve o gamhanan nga Dios. Wrong ang imong religion. Wrong ang imong pag-ila kang Kristo Jesus. Kay kung tinuod ka nga kristanon o kung na kay nindot nga relasyon nga niya, ang sunod niya na is changes. No? Usbon ka niya. Mo na ang atong buhi nga Ginoo. No? Ipakita lang, Lord, gusto na kong mausap. No? Gusto na kong ma-deliver nining akong kinaiyahan. Lord, gusto na kong ma-deliver nining akong buhat nga dili maayo. Gusto ko changes. I need you, Lord. No? Bikinahanglan ko ikaw. I believe, usbon ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili gusto gugaw. Ang Ginoo dili gusto sala. Ang Christian usahay gusto bugaw, gusto sala. Mana, kana bang di makapamuhat ang Ginoo pero imong i-surrender ka to. Lord, di kinahanglan ako ang changes. No? Lord, di kinahanglan ako ang imong tabang. No? Lain nga mga outcome igsoon sa atong willingness and obedience. Another outcome is abundant life. Kato bitaw, you will eat the good things of the land. Kung obedient ka, kung willing ka, you will eat the good things of the land. Another outcome of our willingness, another outcome of our obedience is you will eat the good things of the land. Abundant life. No? Saan siya abundant life? Kana bang life nga ang Ginoo is nag-work sa imong sign. Ang Ginoo is with you, abundant life. Tungod kay ang Dios anaan nimo. Ang Ginoo nag-work para sa good sa imong kinabuhi, nag-work. Mao ta siya abundant life. Kita bakag, no? I believe na dili mag-uban ang Dios sa mga makasala. Dili ang Dios mag-uban atong mga tao nga wa siya giila nga Ginoo. No? Ano abundant life? Tungod kay ang Dios is on your side. Tungod kay ang Dios is mag-work sa imong side. Mao na siya. Mao na ang atong life karon as Christian, naa sa imo ang joy. Malipayon ka. Bisag wala kay daghang kwarta. Usa pa gyud, nasa imo ang kalinaw. Ingon si Jesus, ang kalinaw akong ibilin sa kalibutan. Akong ibilin diha kaninyo. Kalinaw nga di mahatag sa kalibutan. Kusay na sa kalibutan, mga bisyo, no? Pleasure, no? Kusay na sa kalibutan, money. Pero di na siya makahatag sa kalinaw nga gihatag ni Jesus. No? Una siyang abundant life. Another, no, outcome of our willingness and obedience is abundant life. Kung sa ganito,
nga ang Ginoo nag-work sa imong side, ang Ginoo naa nimo nganong malinawon ka, malipayon ka, ang imong life is full of satisfaction because Jesus is with you. Tungod kay ang Ginoo naa nimo. No? Tungod kay Jesus naa nimo. Kay na si Jesus nagapamuhat nga naa nimo. Mao na ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, abundant life. No? Unsa pa gyud? No? Makayon ko abundant life. Nganong natay abundant life? Tungod kay gipuno ta niya sa mga espirituhanong panalangin. No? Nganong abundant life man ni siya? Tungod kay dili lang kay ang Dios nag-uban nimo, nagapanalangin nimo, gipuno ta niya sa espirituhanong panalangin. Unsa man siyang espirituhanong panalangin? Ako isulti na igsoon. Kaya bitang giingon sa Ephesians chapter 1 nga gi-enlighten sa Ginoo ang atong mga mata. He open our understanding, spiritual understanding. Spiritual blessing na siya. Nganong abundant life, He bless us with spiritual blessing. Ano bang nasayod ka sa truth? Kay kung wala pa mo nasayod sa truth karon, nagsunod-sunod yapon mo mga revolto. No? Kining amo ang gibuhian, I don't know bantay maalis lang Sister Mercy. Kay grabing mga religious kay mga tao dira. Ngano man, tag alas 3 pa magtuyok-tuyok na sa mga gipuy-an. Unya, mga chi sila na nang walay katapusang pangachi nga balik-balik. No? Tanawa karon. Kung wala pa gi-open sa Dios ang imong spiritual understanding because of the spiritual blessing, nagtuyok-tuyok gyapon ka uban nila. Sister Liti sa una, di na ko malimtan. Pastor, magpabautismo ko, pero Katolik lang yapon ko ha. Sige ikaw. No, salamat sa Ginoo. Nanawa Sister Liti. No. Kay kung wala pa ta gi-open ang atong spiritual understanding, kunuhay nag-serve ng yapon ta Ginoo, useless. Muna, spiritual understanding. Abundant life tungod kay giblis kaniya uban na siya na imo dahil gi-open niya ang imong spiritual understanding. Salamat sa Dios. Nga dili na ta karon mga reliyoso. Dili na kita kadtong mga tao nga gibinuangan sa yawa. Apan kita na kadtong mga tao nga na-open na atong spiritual understanding. Na-open na ang imong mind sa mga langit nung butang. Mao na siya. Nganong abundant life? He bless us with spiritual blessing. No? Mo inana kamayo ang atong buhi nga Ginoo. Inana kamayo ang atong buhi nga Dios. No? Abundant life tungod kay naa sa uban nato, iyang kay pa-experience ka nato ang kalinaw, ang katagbawan, ang kinabuhi nga naang kalipay. Abundant life tungod kay gi-open niya ang atong spiritual understanding. Ug unsa pa gid mga kaigsunan, no? Unsa ni siyang spiritual blessing from the Lord? Gihawas ta niya gikan sa He redeemed us from the power of darkness. Kini giingon sa John chapter 8 verse 36. Nga kung ang anak mohatag nimo kagawasan, mao nang nahimo kang gawas noon gayud pinaagi kay Jesus. No? Kana bang unsa pa gyud? Unsa ni siyang spiritual understanding, gi-adapt na ta karon sa Ginoo as His son and daughters. Gidawat na ta karon sa Ginoo ingon nga iyang mga anak nga lalaki, gidawat na ta karon sa Ginoo ingon nga iyang mga anak nga babae. Sa kalibutan mga kaigsunan, remember nga duhalay ka anak. Unsa ni siya nga mga anak? Anak sa Dios ug anak sa yawa. Basahin mo John chapter 8. Kadtong mga anak sa Dios, they love darkness, the Bible says. No, tong anak sa Dios, they love darkness. Apan kadtong mga anak sa Dios, they love light. Ang ilang kinabuhi, malipay sila nga ang ilang kinabuhi tuwa sa kahayag. Malipay sila nga magkinabuhi na itong matarong nga kinabuhi, gikahimutan sa atong buhi nga Dios. So, He give us freedom, i-adapta niya as His son and daughters. Kung basahin mo ang 1 Peter chapter 1, unsa pa gyud? Iya tang gitagan-an og heavenly inheritance. Unsa ni siyang abundant life? Tungod kay iya tang gitagan-an niadtong mga panulundon nga langit nun.
No? Katong nag-ingon si Jesus, mobalik ako sa dali gayon, and my reward is with me. So, doon na tayo inheritance nga langit nun. No? Doon na tayo inheritance nga dili mawala gikan sa ato. Mo nang ingon ni Jesus, pagtigo mo bandi sa langit nga walay kawatan. Pagtigo mo bandi sa langit nga walay moth, anay. Pagtigo mo bandi sa langit nga dili lungkabon. No? Pagtigo mo bandi sa langit nga dili tayon, mo na siya heavenly inheritance, nindot or abundant life tungod kay naa siya gitagana sa ato dito sa langit. Mo nang gidasig ta mga kaigsuonan, ayaw gid mo kakapoy ug pagbuhat kabubuton sa Ginoo kay naa gid tay reward. Ingon gid ang Ginoo nga dili ko dautan nga akong kalimtan ang inyong binuhatan para sa ako. No? Gani kung nakapainom mo tubig, isa ka basong tubig sa alagad sa Ginoo, di mo kawataan sa reward. No? Salamat sa Ginoo na mga kaigsunan akong anhian at silang balay, di lang kay tubig, Diyos pag yun. Ang iban ko. No? So kung nakapainom ka og tubig sa alagad sa Ginoo, parang sa Mark chapter 9, 41 man na, nga kung nakapainom ka tubig, isa ka basong tubig sa alagad sa Ginoo, you will not lose your reward. Di ka kawatan. Muna ako tamang gidasig, mubuhat ta karon og mga maayong butang. Nagtigom ta og bahandi sa langit. Kanang inyong gi-extend diri mga igsoon, di na mawala. Kanang inyong effort diri sa atong simbahan, dili na mawala kay ato nang gibuhat para sa Ginoo. Gani mga kaigsuonan, nangay gatag sa ato tubig. Dili pa nato magtrabaho-trabaho kay kung trabaho nato kinahanglan katong bayanihan kay kung ipatrabaho nako with sohon murag tama na ta sa ligi. So dapat ato ni isang trabahoon na kanang bayanihan kada second Sunday of the month, then last Sunday of the month. Aron wala tay kwan, palito lang nato ang materyales, ang atong effort at atong labor wala na. Nana, so kanang dili siya makawang. Mako tamong gidasig, no? While nagpaabot tas pagbalik ni Ginoong Hesus, magput up tag mga butang nga langit nun. Mo na siya heavenly inheritance kadtong promise sa Ginoo diha nimo. So ganitong gisulti sa Ginoo, Mark 13:31, mawala man ang yuta, mawala man ang langit, apan ang akong pulong magkapabilin. Ingon ana ang Dios nga atong gilagaran. Nganong abundant life kay gipuno na niya sa kalipay, kay gipuno niya sa kalinaw atong una-una. Daghan man tag problema, pero naagid ang kalinaw sa Ginoo, na ang kalipay sa Ginoo overwhelming. No? Sa ako, pag-isgot ka og panginahanglan diri sa ministry daghan kayo. Pero nung ka nga magka-problema ko, ang tanan akong gikuan sa Ginoo. So abundant life. And I believe nga di ako daghang panginahanglanon, kamo daghan mga needs sa inyong balay. I believe nga daghanan tang hardship nga atong i-meet while nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. God is with you. Nang Dios na upan nimo, ayaw kadlok igsoon. Nag-promise siya abundant life. Kung sa man siya abundant life, naaman ka sa sayon nga kahimtang, naaman ka sa lisod nga kahimtang, still ang joy, still ang peace of mind, nagalukop ug nagapuno nga nimo. Dahil sa pagyod, do natay gitagana nga pahandi alang kanato didto niya sa langit. Mo na siya ang abundant life. Kung saan siya abundant life? No? Uban ang Ginoo sa imo, gitagaan ka siguro kalipay, dayon unsa pa gyud, iya kang gihimong anak ug nag-andam siya og kanti diha nimo sa walay katapusan. So daot ka mo our willingness and daot ka mo our obedience. No? So dahil tulo ka mga butang. Usan siya mga butang is katong akong gi-take up karon. Ato tas pagpanindog sa inyong pumabagi ato siya. Ay isa mga kaigsunan, balik sa akong lingkod. So, doon na sa tayo testimony, mga 10 minutes siguro. Okay, wala namang good ka nag-testify dire. So, doon na sa tayo testimony, mga 10 minutes, atong oras is wala pa may 12. At ito sa mga pag-testify sa kaayos Ginoo. Meaning, akong misis, adyan na lang, puntay microphone.
ihatag na nato kasiguraduhan. So kung nini nga kinabuhi nga atong napatunan karon, kung walay Jesus ang tao, luoy gid kaayo, yung luoy kaayo. Kaya ang religion is dili gid siya enough sa usa ka tao. That is why nga pasalamat ta sa Ginoo, pasalamat ko sa Ginoo nga wala ako nabilong ni bisan unsa nga reliyon, but nabiling na ako dinhi sa panimalay sa Dios o na ako sa kamot sa Dios nga ako ni Diyan na sinati, di ba? Kung sa gituboy sa kong kinabuhi gani, mga kamot sa Ginoo sa amo this week. Dili gani sa akong appeal sa travel sa rason nga bago pa kong naulian. So, pamati na ako dili na ko kaya ang mag-travel. Kaya mura gusto ko mahulay sa. But, una, dunay tinguha, dunay ko desire, dunay prayer. But tungkol sa rason nga niyato miagi ko takas, hindi ka sa siguro. Pero, nalipay ko sa Ginoo sa pagpamuhat na sa akong balay during sa kanang pagkaumamularga na wala pa yung sakyanan nga na fix na kuwamon. Pero wala yun ba niya? Anak buntag na isa kay so nag-Texas. Pinakabok ang makauban niya. Paghapon lang ang basahin o pagkagabi napon, sis, maguban ka sis, ikulili. Hindi na ako maguban, may nagkulay ang gabi. While namin sa among sala, sige istorya, o masing sumunod, sige meeting. So, mag yun ang sakilan ng kuha nun? Ertiga? Or katong pera? Anak ba? So, in short, ang makaadyo actually is 7 lang yun sila. Kay ato na ng gamay nga sakyanan, kay kasagaran, di po taxi, inanin akong kwarta, inanin akong kwarta, inanin akong so, salamat si Ginoo kay sa diyan nag-decide si Pastor, sige, uban mo, magbanta, kay uban sister Nini, uban sister Nini, nanganap na yung isod, sige Pastor, uban ko. So, nabuo ang amo ang plano nga sige na po nabuo ito bitaw nga ang sakyanan so sige banta ang sakyanan is inana kakalin sige ban natulay ang ban sige kulang kay sige nakaagi ni plus so kulang kay sige ang batong sa pinakalisong inani mo ang sa ato mga sitwasyon diri ba pag meeting dagan ang raise up sa kapot nga mauban kaya may mga ito nga panahon na apay kwarta nga gigumitan. Pag abot sa day na namulakaw, wala na kwarta nga gigumitan, di na makauban. So sa among po, sa among asay, naghanap ko Ginoo ka ng every time nga mag-travel kami dito, lisod kayo sa among asay ba? Sa among asay financial, lisod kayo kay ang rason is kami estudyante nga enrollan yun, pag Agosto enrollan. So kung nami amount, dito na mamurutang sa pagpa-enroll. Yan sa among aside karon mag-travel kami nga kailangan di kwarta, ang punguton gid kay ba. Pero sa lain bahin, nami yung provision na ginaro nga po yung provision na Ginoo. Nga naka-join. Pero sa ako, amin na masulat ako kay Ginoo ka ng lisod man mi oy ya mga dito paso sa iligan mo papa kuan dito ganan kay di katulog sa balay kay man ora maulaw ko kay dito pa ma inspired ni Ana nanawag man ang paso sa iligan nga nag-book na ko tulganan ko pili ko mga 30 ka masulod dito i-book na niya, with swimming pool pa, So, yun niya, makatog dito lang. So, ang Ginoo nag-ibog pa nga naka-join ang mga willing nga mga ito. Isa, mauro ni Portaha, naka-join man, no. So, salamat si Ginoo kay sa amo,
mga kaigsunan, ang among kinabuhi is nabansay gyud mi ng kinabuhi nga day to day nga milagro ba nga despite na kanang maulang mo tong amaw mauro ko itong ipangayo sa igsoon na imudugang ng mga igsoon para pagdugan sa kuko kaya ako pa ng kulo nagrenta pa ubaliban mo siya so sa nabot ni dire ang iyang pagkatiyan na lang yun so dili ka sa balay napay estudyante ng eskwela katawa na siya sa bata mo na lang yung natitin pero kay naay igsoon na magdugang dili mo siya kay resulti ko sa inyong igsoon dili mi katong pastor nga mangortahay ha sultihan na muna ko sa tinuod dili mi katong pastor nga mangortahay nga in spite of wala na mi kasi dawato na to kay para sa among gasto ko that week but lingon ko nga igsoon kung asa ang kapasidad sa igsoon nga dito lang sige dito lang anda mi mo sakripisyo o in spite ni ana sa iyang amount na 300 na lang kapay ito ang estudyante ng eskwela pero dapat yung pa yung mga igsoon nga namumos o dunod sa ang buwang nga di na dito na siya di pa nagkihatan sa ila kaya sino nabalibaran din sila so nakarising ko gamay nga mao nga nagdugang sa amuang gustuhan ni Simana plus ganduro balik kapalit rodo gasolina yun yung Sunday na kapalit yung ni rodo more or less na 300 na siya per week every ano siya so but in spite niya ng tanan may naging ko nga sana yung iba nga wala pero kasi yung ang puka ng tradisyon na nilano nasanay niliining ang kinabuhi wala nang po naging kampante ang amo lang is ampo totoo o dalay ko ng Diyos nga namuhat dalay ko ng Diyos nga na siya'y paaging tradisyon na wala ko kapalo pero pilit pa ba? So, di pa ko nila nalakong ang pero naka-1-1 ng po ba? So, ako yung pasalamatan ng Ginoo kung mga igsoon murasi ko sa inyo. Ini nga kinabuhi nga atong nalawatan karon tungod kang Jesus nga niya sa tumasig-kasig. Ato gini siyang ipigan. Ato yung kinabuhion. Kay mingon ko sa inyo nga daghan pa mo masinatian, daghan pa mo masabtan, daghan pa mo makapunan, o daghan pa kayo ma-experience sa Ginoo nga inyong ikahilo na si masikasig. Daghan pa kayo kang masinatian. Kung inyo lang yun ko, likay-lilang itang sala, undamilan itang sala. Kung naamay sala mo balik-balik sa inyong kinabuhi, undami ina, likay-ligin na, kung naamay vision, isalikway ina. Kay kanang tanan babag din na siya. Ilan ako tinanong ko kapit ng alam ko dito. Ilan ako. Ngayon lang po grasya sa Ginoo nga nagalaw kay ni. Kaya di po na ako ikapasigarbo ano yung dangat ko. Na-train ka na kapuli ng alagat sa Ginoo. Di po na ako ikapasigarbo. Madayon yung kong nanggulit sa Ginoo. Ngayon gani ko. Isang na ako sa balay, isang asa ko nakatuloy ko, Lord. Mugunit ko nino. I-declare nyo na siya. Mugunit ko nino. Ngunit ko nino, ayaw nyo po buhi. Kaya dito po gusto nyo palayo. Many times now, anytime ako naginakampi sa Ginoo, Ginoo, wala ko plano ng biya nino. Wala ko plano ng muundang nino, Ginoo. Magpabiling yun ko nino. So, ugasig ko sa inyong nagsoon. Na ayaw yun mo buhi sa Ginoo. Nadawatan na ninyo. Sama ng pamasana ko sa Matthew. Yan itong perlas gani, nga nakuha na niya ang perlas na dawatan. Ayaw na buhiin. Ayaw din siya buhiin. Umipigin na. Padayon ka kamalagan sa Ginoo. Kay, makaingon ka kamalagan ka gani sa Ginoo. Wala ka mo siya nakita, pero imong nabatian. Kung imong sinatian sa kong kinabuhi, nga may mundo ka, mo gini mo dala sa ato. Sa dapit nga iyang kasaan ng mga namin. Tinuod din siya nga Diyos, tingon ko, tinuod din siya. Gani, dinis atong tinumanan, mabalik ginano niyang pagpabuhat. Mabalik ginano niyang presensya. Nga maingon ko gani, nga kung ang tao, mainhan lang yun niya, hindi mo siya ginabuhin. Makaingon ko siya pagpabuhat.
kining atong